Yan no, gusto ko lang muna ipakita sa inyo guys na gumagana yan yung V11 sa device natin. Medyo mabagal lang kasi bagsak yung FPS natin, pero proceed na tayo sa tutorial. I-quit ko yan sa inyo na gumagana. Para wala kayong masabi, i-uninstall natin to. Okay, dun, so dito na tayo sa pag-process ng installation ng Alin V11 at kung paano nilalagay yung data at OBB, no? Data or OBB pala, sorry. So dito na lang ako pupunta sa tutorial folder kasi kalat-kalat yung download folder ko. So pagka nanghihingi kayo sa akin nung Alin V11, nagsisend ako ng link sa inyo. So yung link na yon, pag na-download nyo, bali yan siya, no? Yan siya. Tapos pag in-extract nyo siya, ito yung kalalabasan niya. Okay, so proceed tayo sa installation. Ito, install natin. Install. Ngayon, i-open natin siya. Tignan nyo guys ha. While using app, allow. Okay, inallow ko siya. Wala pa akong nilagay na data or OBB. Inallow ko siya. Yung iba kasi, tapos pwede mo na yan alisin. Yung iba kasi ang ginagawa, pagka-install, i-open na to, i-copy na to. Tapos ipi-paste doon sa Android data. Sa cellphone ko kasi, hindi ko naman sinasabing mali yun kasi sa cellphone ko dati, sa A30s, sa Samsung, gumagana naman yun na ganong method. Pero dito kasi sa cellphone ko ngayon na Infinix, iba kasing usapan. Kaya, eto siya. Bali, proceed tayo sa paglalagay ng data. So, dito, magpapalit ako ng file manager kasi ganito, papakita ko sa inyo. Nag-access denied siya. Itong ganitong problema, ibang usapan naman to. Kasi iba naman yung method nito. Ang focus natin ngayon is yung method kung paano isasalpak. Ayun siya. Ayaw niya. Hindi ko alam. Yan o. Nag-access denied siya. Kaya ang gagawin natin, meron akong ginawa. Hindi naman ginawa. May method akong ginawa para ma-access ko yun. Yung Android data ko, update ako gamit ang ibang file manager, pero yung process na yon at yung tutorial na yun sa iba na lang kasi yung focus natin ngayon is yung installation ng Alin V11. So ito yung aking file manager guys. So ngayon pupunta tayo sa tutorial folder, i-open natin yung Alin. Yan, hindi sa lahat ng pagkakataon guys gagawin nyo, i-copy nyo yan, ipapaste nyo doon sa Android data nyo. Pwede to, ulitin ko, pwede to pag gumana, okay, pag hindi, may ibang method. Ano yung method na yon? Kasi kung i-check nyo po, ito sa akin ha, ito yung gagawin ko, i-copy ko siya, i-copy ko yan, tapos, mag-home ako, lalagay ako dito, tapos Android data. Wait lang. Ayun no, kita nyo guys, 3 minutes ago, kaka-create lang, 'di ba? Ibig kong sabihin, minsan kasi sa system ng cellphone, kung yung una na method yung ginagawa natin, yung nakasanay na method, na ito mismo na yung pangalan ng folder, yung i-copy natin, magiging doble dito eh. Minsan nga ang ginagawa dito, nire-rename nila tapos nilalagyan ng 1. Sa ibang cellphone, okay yung method na ganun. Okay? Pero dito sa cellphone ko kasi, hindi. Kaya ang gagawin natin, i-open natin to. Tapos, i-paste natin. Apply to all. Override. Tignan natin kung tapos na.
Yon. Ganun ko siya in-install at inilagay yung data or OBB ng Alinsam V11. So, yun. Sana na-gets nyo. Pakiintindi na